Good morning everyone. Magto-troubleshoot tayo ngayon ng system na wala siyang display. So, pakita ko lang sa inyo kung paano na wala siyang display. Naka-connect na yan siya lahat. Yung switch natin. Tapos doon sa power button. Kung nakikita nyo, umilaw yung monitor. Umilaw siya. Pero wala siyang display. So ngayon, check natin tong system unit kung ano yung problema niya. Troubleshoot natin kung bakit hindi siya nagsiswitch on. Walang display na lumalabas. Check natin yung connection, but before that, check muna natin yung internal components kung ano siya, nakakonect lahat. Kasi galing lang to ng bulinaw at dinala ngayon dito. Pagdating dito wala na siyang display. Okay, come on, check natin siya, baklasin natin yung system unit. Bubuksan na natin yung system unit para makita yung problem. So, nakikita natin yung pagkakaroon nito. So, check mo dapat yung binubuksan mo is yung katapat ng itong backplate na ito. Kasi ito yung motherboard, so dito ka magtatanggal ng tornilyo ng cover. Kasi pag ito yung binaklas mo, motherboard yan dyan. So, yung babaklasin mo is yung katapat nitong backplate na ito. So, hilain mo lang siya. Tapos, nakita mo, ito pa lang na may problema na siya. So, ito yung power connector ng fan. Sit aside mo lang. Tapos, check mo na ngayon yung loob ng motherboard. So, ayan, kung nakikita nyo, sobrang dumi na niya kasi hindi na to nalilinis. Ayan. Isang factor din to kung bakit minsan mababa yung performance ng ating system dahil sa dumi. Kahit well ventilated siya, kung talagang hindi nalilinis yung computer system, may tendency siya na bumagal or yung nga kanina wala siyang display. Check natin kung ano yung problema. Yung una na lang natin gagawin is nakita natin sobrang dumi na nitong system unit is baklasin natin lahat, linisan, tapos i-assemble ulit, tapos i-run natin yung system. So, steps in disassembling, yung una mong tatanggalin lahat ng mga cables and power connectors. Example, ito SATA. So, kunin mo tong SATA. Doon sa baba yan. Sobrang dumi na. Linisan natin ito mamaya. Ayan, sobrang dumi niya.
So ayan, natanggal na natin lahat ng mga power connectors and SATA cables. Pwede nating isunod dito yung motherboard. More or less mga 6 to 8 ano lang to mga screw. Kung meron siya. Nasa gilid lang yan lahat. Mga screw niya. Ayan, pagtanggal, ganito lang. Ayan. So, ito siya, AMD yung kanyang processor. Hindi ko na binaklas kasi wala akong dalang thermal paste. Kung wala kasi akong dalang thermal paste, pwedeng magkaroon to ng hindi mag-switch yung processor. Kasi dapat pag binaklas mo itong faha niya or fan and heatsink assembly, dapat meron kang heatsink na ilalagay between the faha and the CPU na sa ilalim nito. Dahil wala tayong dala, so hindi natin siya babaklasin. Yung pwede natin gawin dito is linisan na lang. Kung meron tayong yung air compressor, ayan, pwede natin gamitin. Pero dahil wala din tayong ganon, brush lang tayo. Itong RAM, kailangan din natin itong linisan mamaya. Kasi isa din to sa pagka-blinking monitor ka lang. So, yung probable niyan is madumi na yung RAM mo. Ito ata mga 1 year na ito mahigit na hindi siya nililinis ng may-ari. So, ayan, kung nakita nyo, meron silang nilagay dito na ito siya. Para hindi grounded yung board. Kaya may nilagay silang ganito. Insulator siya para hindi grounded yung board. Ayan, lagay lang natin siya sa gilid. So, yung naiwan na lang is itong power supply, ODD, tapos yung HDD. Unahin natin tanggalin tong ODD. Kasi kanina yung problem natin is walang power. So, i-check natin mamaya. Mag-shorten tayo dito. Baka ito yung problema. Bumigay na kasi yung may-ari nito, vlogger. Palagi niya tong ginagamit overnight. Baka maya hindi natin alam, bumigay na din tong niya, power supply. Kaya check natin to mamaya, maghanap tayo ng alambre para ma-shorten natin yung yung green tsaka gray. Kung nakikita nyo itong dalawa. Pag troubleshoot or pag kung yung problema pagka hindi nagsiswitch yung walang power yung system unit, yung gagawin na lang is i-shorten itong kulay green tapos kulay gray, GG. Pag hindi umikot yung fan, so yung suspect natin is ito yung may problema. Pero pagka umikot naman to, so baka nag-loose kasi trinable tong system unit from Bulinaw to Bugalyon. Okay? So ito muna yung baklasin natin.
So, ang kanyang wattage niya is 500 watts. Sunod na natin tong HDD niya. So, ayan na yung ating HDD. Check natin. Toshiba yung kanyang brand. Yung kanyang capacity is ayan, 500 gig kung nakikita nyo. So, ito, Toshiba HDD SATA type. Ayan. Yung kanyang capacity is 500 gig. Ayan, capacity. Next nating baklasin itong cooling fan sa labas kasi madumi na siya masyado. Kailangan na natin itong malinis. Ayan. So, sobrang dumi na rin. Ayan. So, ito na lang yung natira. Itong ODD, iwan lang natin. Hindi naman siguro ito masyadong dito madumi. Nandun kasi sa taas. So, ito, double check mo lang. Tawag dito mga stand-off screws. Ito siya. Usually 6 to 6 or 8 mga ganun palagi. Maximum na niya yung 8. Yan, meron tayong Tapos ito naiwan to. Ito to sa system case. Ito yung para sa front panel. Kasi mamaya baka ito yung problema. Sa front panel to, ito para sa power button. Ito yung sa audio. Tapos ito yung sa USB. So maganda kasi nakadikit na siya. May mga iba kasi niya yung USB naka-separate na siya. Pero usually itong ganito talaga to hiwa-hiwalay. Itong front panel connection. Pag okay yung configuration nito, gagana yung power button. Ito yung power button. Ito. Pag okay yung configuration nito, pakita ko Pag okay yung configuration nito, gagana itong power button. Tapos itong reset. Pero pag hindi okay yung configuration dito, hindi to gagana. So yung gagawin mo, double check mo kung okay to or kung sira na to. Wala kang choice, magmano-mano ka, may i-shorten ka doon using the screwdriver. Ayan. So ito muna yung una nating linisan. Okay.
DDR3 ito. 4 gig DDR3. Parts, power supply, itong motherboard, yung RAM, HDD, itong cooling fan, itong system cover, and yung system case. Kasama na yung SATA. Nalinis na natin yan lahat. So ngayon, dahil kanina wala siyang power, itry natin na mag-shorten dito ng kulay green, yan, tsaka gray. So, ayan, meron tayong wire dito. Hanapin mo lang yung green. Dito siya sa kabila. Para hindi ka green. Ayan, ito siya dito. Lagay mo lang to. Ayan. Check mo ulit. Green siya. Ayan, green. 1, 2, 3, 4 pang-apat. 1, 2, 3, 4 pang-apat. Tapos yung gray nandito sa likod. Yan yung gray. So, ito siya. Ayan, tusok ko lang ganyan. Medyo ano siya, wait lang. Hindi na lang kaya natin ito. Doon sa gray. So, ayan, double check lang natin. Yung isang wire, dito mo siya ilagay sa gray. Yung dulo ng isang wire, yung dulo ng wire, ilagay mo siya sa green. Ayan. Sa green, ayan siya. Green, tapos ito. So, double check mo lang yan, ganyan. So, ginagawa natin to check kung defective ba itong power supply o hindi. Ngayon, nag-shorten tayo ng green at gray. Applicable to kahit sa anong power supply. May mga ibang technician, iba yung ginagamit nila na na color coding. Pero ako kasi, safe to para sa akin. Kasi dati, may ibang technician na iba yung ginamit na color coding sumabog. So, ito yung pinaka-safe sa akin. Green tsaka gray. To check kung defective or hindi defective yung ating power supply. Check natin ngayon, pag iuna natin siya doon, mamaya. Pag umikot tong fan niya, ibig sabihin good pa yung power supply. Pag hindi na umikot ito, ibig sabihin ito yung problema. Yan, nakasaksak na siya dito. So, switch na lang natin to. Yan, kung nakita nyo, umikot naman yung fan. So, ibig sabihin, good tong power supply. Kasi kung nakita nyo, umiikot yung fan. So, ikakabit na natin to ngayon sa system case. So, ayan. Ibabalik na natin yung power supply. So, yung tatandaan natin, itong may pangalan nasa taas yan para pag tayo kuha tayo ng specs ng system, madaling makita kung ilan yung wattage ng ating power supply. Mga isa or dalawang tornilyo, ay 4 na tornilyo lang yan. So, dapat mahigpit yan kasi para hindi siya mahulog dun sa board natin. Ayan, pag naghigpit ka, it's either diagonal, wala namang problema dyan kung ayun yung uunahin mo. So, kung napansin nyo, sobrang linis na ngayon ng ating power supply. Susunod natin ilalagay dito is yung ating motherboard. Bago natin ilagay, sige, ilagay muna natin yung ating para hindi grounded yung board. Insulator. Ayan.
i-mount lang natin dun sa mga butas. Okay, so lagay na natin yung motherboard. Hahawakin natin siya sa paha. Ngayon, pag nag-mount ka, check mo dito sa backplate mo. Dapat pasok lahat ng mga back panel ports. Ayan. So, pag nakita mo dito na pasok na siya, medyo din mo pa ng konti sa back panel ports. Ayan. Dito ka na ngayon mag-mount sa screw sa harap. 6 na tornilyo lang yan. Mga maliliit siyang tornilyo. Yan. Yung pinakamalaki lang na tornilyo doon sa power supply. Yung mga maliliit sa motherboard. Yan. Maximum niya yung iba, mga 8. Pero more or less mga 6 to 8 yan palagi. Ayan, so yung tip po natin dito, in screwing the motherboard, do not tighten the screw. Halimbawa po nahigpitan na natin, sobrang higpit na po ito. Higpitan na po natin siya, balik po natin siya ng 90 degrees, ikot po natin siya ng 90 degrees para hindi siya grounded. Mahigpit na mahigpit po, tapos ikot mo lang ng 90 degrees. Basta hindi po siya gagalaw. Yan po yung binigay na tip ng technician na yung board ng customer is palaging grounded. Try lang po natin. Pero dapat po hindi gagalaw yung board. Sa lahat po yan, huwag masyadong mahigpit. Ayan, lahat sila. Tapos, check nyo po kung hindi ba siya gagalaw. So, pag hindi po gumalaw yung board, okay po yan. Hindi masyadong mahigpit at hindi gumalaw. Ngayon po, yung susunod natin ilalagay dito is the RAM. So, sa paglalagay po ng RAM, kung titingnan nyo po, ayan, meron po siyang butas. Ngayon, ilulukit mo lang po yan doon ta may orientation po, oh. Ayan. Sa paglagay ng RAM po, ayan, ganyan mo lang siya. Tapos, hawakan mo siya ng sabay. Hawak ka sa board, din mo siya ng sabay. At automatic na maglalak lang po yan. So, you see po, ito bukas, walang RAM. Ito, dito sa gilid lang po yung paghawak, din mo lang siya. Ayan. Pag nag-lock na, okay na po yan. So, ganun na po kasimple yung paglagay ng RAM. Okay, susunod na po natin yung HDD or yung hard disk drive. Sa una. So, sa last. Ano ba sa last? So, ayan, dahil ba yung configuration ng ano nito? System unit natin. Magsusupport na sa
motherboard, yung power supply, yung ODD, hindi na natin yan binaklas, tapos yung HDD. So ngayon yung gagawin natin is, i-connect na natin lahat ng mga power connectors. Dito medyo mahirap tong ODD na ano. So i-adjust na lang siguro natin to mamaya. So mauna dito sa HDD, sa ODD yung ano, nasa baba kasi yung kanyang SATA power connector. So yan, in-adjust natin muna yung ODD kasi mahirap siyang ilagay. Ayan. Tapos sunod natin yung SATA. Okay, next na natin yung SATA cable. Tapos dito i-locate mo siya, yung other end niya sa ito na lang sa SATA number 2. Paghiwalay na ito mamaya ano. Para agad natin. Next na natin itong sa HDD. Ayan. Tapos itong kanyang SATA. Para masinop tong SATA, gawin natin siyang ganito. Yung SATA cable. Kasi malapit lang yung lagayan niya eh. So, para masinop siya, hindi masyadong makalat kasi malapit lang naman yung pag-ano niya. Ayan, check mo yan, tapos dito sa baba na yan siya lagay sa SATA 1. Double check mo yan na lapat na lapat. Okay, so may power supply na tayo sa ating HDD tapos ODD, SATA connectors. Okay na. Sunod natin yung para sa board. Yung 24-pin power connectors. Ito yun. Ang shinorty natin kanina. So ito yun. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano siya? 24-pin power connector. So, kung malilito, meron siya ditong ano, pang lock nandito yun. Dapat po lang ng ganyan. Ayan. Sabay, dalawa. So, make sure na lapat siya. Tapos, isunod mo yung dito, yung 12 volts. So, hanapin natin yung 12 volts. Ito yun. Siya, 12 volts. Ayan, may lock din ito. Nandito din yung kanyang lock. Ayan. Double, ano mo lang. Double check na ganyan. Tapos, sunod na natin dito yung sa ano, USB. Kanina yung tinanggal natin. Ayan. Ayan yung audio. Kung nababasa niyo yan, audio. Tapos may configuration naman siya. Ayan o. Yung may blanco. Ayan. So, madali na lang pag-audio. Yung blanco niya. Tapos ito yung USB. Hanapin mo lang dito yung USB 1. Siya. Nandito yung blanco niya sa ganyan. Tapos ito na nga yung front panel. Hanapin mo dito yung front panel. FPC yung nakalagay dyan. Ayan, ito siya oh. Yung white, yung nakikita nyo.
So, after nung null, yung walang pin, ito walang pin. Pagkatapos ng walang pin, yung ilalagay mo dyan is power switch. So, yun. Power switch. Labas natin siya, power switch. Ay, saan na yun? Ito. Power switch. Lalagay mo siya dito. Pagkatapos ng walang pin, siya yung unang-unang mo ilalagay. Yan. Power switch. Negative, positive. Yan. Negative, positive. Para mabasa natin. Tapos yung katapat ng power switch, reset. Yan, reset. Tapos yung katapat ng negative, positive HDD LED. Yan. So, double check mo. So, ayan yung connection, kumbaga kung ito yung mga ano niya, pin. Pagkatapos ng null, ito yung walang pin, power switch, negative, positive. Yung katapat ng power switch is reset switch. Tapos HDD naman yung dalawa. So, ito, walang laman to. Yung katapat ng null, wala din siyang laman. Walang lagay, okay? Double check mo na lang lahat ng connections. Tapos mamaya, isasalang na natin doon. Tingnan natin kung gagana na siya. Ayan, na-set up na natin yung system unit. Check na natin ngayon kung gumagana na siya at meron ng display. So, na-plug na natin doon sa wall socket. On natin tong AVR. At yung ayan. So, ayan. Meron ng ilaw. At lumabas na yung logo ng BIOS, AMI BIOS. Ayan. So, meron na siyang display. So, ayan. Maglagin tayo dito. Ayan, nandiyan na tayo sa Windows 7 Ultimate na OS ng kanilang system. So, kung napapansin nyo, parang may problema din sa monitor. Ayan. So, yan po. Nakita nyo na meron na siyang display. Pagkatapos po nating malinis ang system unit at ma-diagnose natin na hindi naman pala problema yung power supply. So, nalinis natin siya at nakita na natin na sobrang dumi na ng system unit. So, it's either yung cable nag-loose lang, nilinis na lang natin para medyo yung ng system natin. At yung monitor niya ay suggest na kung may budget na siguro pwede na tong mapalitan, baka isa din to sa dahilan kung bakit walang display. Kasi na-check ko din yung cable niya, itong power cord nung ito, yung power cord ng monitor, na siya, parang na rin siya, hindi na siya okay. So, ayan po. Kung bago lang kayo sa channel ko, please do not forget to subscribe. Thank you and kita-kits sa next video ko. Stay safe and God bless us all. Please click here. Click here.
Click here! Please click here